Ngayon pa lang po, mayroong ibang congressman na ang tingin ko pinalalabo na maging batas na yung anti-political dynasty na siyang gusto ng Pangulo na bigyan ng priority bilang solusyon sa graft in corruption. Ipagbawal ang pamilya na maghawak ng posisyon sa gobyerno. Pero merong isang congressman ngayon na sabihin natin nagmamagaling. Alam ko hindi naman abogado ito, pero ang kanya sinasabi labag daw sa saligang batas. Itong sinusulong na ito, ano ba yan? Di ba ang mambabatas ay dapat gumawa ng batas? Wala pa kayong nagagawa Proposal pa lang ito at tinihiling pa lang na bigyan ng priority. Ang sinasabi nito si Congressman Egay, Erese ng Caloocan, kakaiba agad. Ito, pakinggan nyo. Dinidibate na halos siya nung nag-i-interview sa kanya Anti-political dynasty bill is not an option for Congress. Ayan, It is a mandate. At ano to? Constitutional violation to. Okay, tama. Dahil hindi neutral. Hindi neutral ito. It's a clear duty of Congress. I've been filing anti-political dynasty bill for 5 Congresses. At pinaaral ko sa legal team ko at ngayon confident ako na mayroong justiciable issue na para i-compel ng Supreme Court at tingin ko duty ng Supreme Court na protektahan yung konstitusyon natin. Pero Congressman, sabihin ng iba, ito na nga si Presidente Marcos, sinabi na nga, i-prioritize itong anti-dynasty law. Ang dami na rin panukala. Katulad nga ng sinabi nyo, kayo naghahain din ng panukala. How is this not performing the mandate or performing the duty of Congress? Well, it's in my experience, for example, in 2015, I was able to pass in the committee level yung aking panukala na anti-political dynasty. Pero nakarating ito for the first time sa plenary, pero na-archive din. Kasi ang daming political clans na nape-pressure. Noong panahon na yon, tinutulungan ako ni Presidente Pinoy, pero bandang huli, mukhang nanaig pa rin yung pressure ng mga political clans. Kaya nga kinakailangan talaga na magkaroon ng ruling ang Supreme Court para na dapat talaga ipasa na ito ng Kongreso dahil ito yung parang dereliction of duty, abuse of authority, grave abuse of authority ng Kongreso kung hindi namin ipapasa ito. Well, compelling Congress is one thing. Alam niyo, meron tayong kasabihan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Yan ang kailangan ng gawin ng Kongreso. Pero ngayon, kaagad-agad yan dating Isipin mo sasabihin, unconstitutional yung proposed bill. Hindi pa nga nagagawa. At gusto nitong si Erese, ang Supreme Court magpalabas ng ruling para utusan ang mga congressman na gumawa ng batas. Ganun ba? Aba, meron pong separation of power. Gumawa kayo ng batas, mga congressman, at pwedeng ipetisyon yan sa Kongreso, sa Supreme Court kung constitutional or unconstitutional. Huwag kang maghintay ng utos ng Korte Suprema. Gumawa kayo ng batas tungkol dito sa political dynasty. Yan ay nakakalito. Ngayon, sinasabi niya nung panahon ni Pinoy, sinulong ito, walang nangyari. Bakit binigyan ba ng priority ni dating Pangulong Aquino yan? Hindi naman Ikaw lang yata ang nag-move niyan Ngayon, ang malaking pagkakaiba, Presidente Bongbong Marcos ang nagsabing bigyan ng priority. Kaya nga, nag-file na ng House Bill number 6771 si Speaker Faustino III at si Majority Leader Congressman Sandro Marcos ng Ilocos First District, anak ng Pangulo. So yan na yan Bakit ngayon sasabihin mong unconstitutional at parang kaagad-agad parang ayaw mo o mayroon kang mga ibang sinisilip na butas? Dahil ba yung nung ikaw ang nag-propose nito, hindi nagtagumpay, ngayon mayroong grupo na gustong isulong ito, sa halip mo suportahan, tinetechnical mo? Again, ang mambabatas mayroong eksklusibong kapangyarihan mag-file ng anumang proposed bill at gawin ang proposed bill kung kinakailangan. Hindi sila dapat inuutusan. Kaya nga sabi ng Pangulo, priority.
Hindi niya pinag-utos na unahin nyo. Isama lang sa priority. Ngayon, kung nga ang Supreme Court ang aasahan natin, magpalabas ng ruling at utusan kayong gumawa ng batas, ano yun? Hindi trabaho ng Supreme Court mag-utos sa mga mababatas gumawa ng batas. Talaga. Kaya nga yan ang sinasabi ko, pag ginusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya Congressman Iresi, huwag mong linlangin ang mga Pilipino. Makipagdebate ka dyan sa proposed bill na yan para lalong gumanda yung panukala. Huwag mong kontrahin at huwag mong sabihin unconstitutional. Hindi pa nga nag-uumpisa pinail pa lang At saka first time sa kasaysayan ng isyong ito, ngayon lang nag-utos ang Pangulong bigyan ng priority. At ang Speaker of the House at Majority Leader nag-sponsor kaagad. Sa nakaraang mga kongreso at naging Pangulo, walang nag-sponsor na Speaker at Majority Leader sa ganito klaseng proposed bill. Wala kahit isa. Ngayon, iba. Gusto ng Malacanang, tapos sponsor pa ng Speaker at Majority Leader, kaya uusod yan. Kasi ang Speaker at Majority Leader ang masusunod sa kalendar as Chairman ng Committee on Rules. Uunahin yan, bibigyan talaga ng priority yan ni Congressman Marcos. Maliban lang sa dahil siya ay Majority Leader, siya ang Chairman ng Committee on Rules, ay susunod siya doon sa hiling ng Pangulo, ng kanyang ama, bigyan ng priority. Yun ang kailangan. Dapat ang mga congressman, pasintabi na, hindi ko kayo inutusan, idea ko lang ito. Suggestion ko lang sa inyo, opinion ko lang ito. Dapat ngayon pa lang mag-aral na kayo para gawin nyo ito. Pagtibayin ito. Hanggang ano bang degree ang dapat ibawal ang pamilyang Pilipino na isang pamilya sa mga posisyon. Ang proposal hanggang fourth degree. O yan, hanggang sa apo. Bawal. Maganda yan. Sakripisyo. Yun Huwag nating technicalin. Huwag nating para bang ang dating naiinggit ka kagad sa nagpo-propose. Yung panukala mo ng mga nakarang kongreso hindi nasuportahan ngayon, ito napapanukala ang dating sa'yo iba. Ano yun? So opinion lang ito, Congressman Iresi, magtrabaho ka, tulungan mo. Huwag kang umasa sa Supreme Court. Ulitin ko, hindi trabaho ng Supreme Court mag-utos sa inyo. Mahaliban lang kung mayroong magpetisyon. Kasi ang trabaho ng Kongreso, ng Senado, ng Supreme Court, parang arbiter lang Sila lang magsasabi kung constitutional or unconstitutional ang ginagawang batas at implementation ng batas. Wala pang nagagawa Paano makakaroon ng authority ang Supreme Court sa isong yan? Although nasa salig ang batas na dapat merong political dynasty. Pero kailangan pa rin po gumawa ng isang batas, Republic Act, para susugan yan. So gumawa kayo ng batas, tapos pag mayroong nagpetisyon, saka lang mayroong authority ang Supreme Court kung kakatigan o hindi, base sa kanilang makikita kung constitutional or unconstitutional. Ganun po yun. Anyway, hindi naman tayo nagmamagaling. Gusto ko lang mong ipaliwanag ito kasi para sa akin at ang aking mga channel, gusto ko ay yung information dissemination na para makatulong tayo. Hindi ibig sabihin congressman sila, magaling sila kaysa inyo, magaling sila kaysa atin, hindi. Ang paniwala ko yung aking paninindigan. Magtrabaho kayo, gumawa kayo ng batas. Kung mayroong problema sa inyong gagawin, bahala na yung ibang magpetisyon, Supreme Court saka aaksyon. Ganon kasimple lang. Trabaho. Negative kasi kaagad Tatao at ngingiti ka na lang talaga sa kanila, no?